Magandang umaga po at muli po happy Sabbath po sa ating lahat at welcome po kayo sa ating Hour of Worship program. At sa ating pong pagsisimula, tayo po muna ay magsisiawitan ng ating offertory song at sasundan po ng offertory prayer ni Brother Franklin Tina. At makakarinig din po tayo ng mensahe sa awit mula po kay Sister Jermaine Messina at ang atin pong tagapagsalita ay si Brother Jamel Damagtoy. Tayo din po ay magtatapos sa ating closing song at closing prayer po ng ating speaker. So ito po yung ating program at akin na po ang inaaniyahan natin pong ipunin ang ating mga tithes and offering at atin pong awitin ang offertory song po natin na Showers of Blessing. Tayo pong lahat ay manalangin. Manamin nasa kaitasan ng mga langit, purihin po kayo sa mga oras na ito. Kami po ay nagpapakumbaba na niklohod sa inyo pong harapan, pangsambahin kayo sa Espiritu Katahanan. Aming pinapasalamatan ka, muli kami nagkatipon sa ating pong pagsamba sa inyo, bagaman kami hindi magkakasama physically, amin pong isip at puso ay nag-unite at amin ding pinapasalamatan ka, magandang panahon at magandang signal. Aming patuloy na idinadalangin ang koneksyon. Sana po'y hindi gumawa ang kaaway at kaming lahat ay malinaw na makarinig at makapag-present ang aming pong speaker. Amin mong kasamang idinadalangin na sana po'y pagpalain ang ikasampung bahagi at mga handog. Magamit na ito sa inyo pong gawain sa pagpapalawak nito at sa pagtatapos. At amin ding idadalangin na sa amin pong parito po sa inyo pong bahay-sambahan. Pakalinisin kami sa aming mga kasalanan, maging karapat-dapat nawa kami sa inyo pong harapan. Lahat ng idadalangin namin ito, Ama, ay makarating nawa sa inyo, hindi lang sa aming sariling katapatan, alang-alang sa pangalan ng Panginoon Jesus, namin tagapagligtas. Amen.
Maraming salamat po, Brother Franklin. At muli po, bago po natin napakinggan ang mensahe ng Diyos na ihahatid po sa atin ni Brother Jomel, ay atin po munang mapapakinggan ang mensahe sa awit ni Sister Jermaine Messina. Are you ready for
Magandang umaga and happy Sabbath sa ating lahat. Sa karamihan ng buwan na ito ay tinatawag na holiday season. Ngunit sa atin, ang araw na ito ay isang holy day. A day should be remembered and kailangan nating pakabanalin. So, binabati ko po ang lahat na nasa Facebook Live, ganun din sa aking regular na kasama at itong mga nasa Zoom na kasama po natin sa kasalukuyan. So, happy Sabbath po sa ating lahat. Nawa po sa oras na ito ay nagiging hangarin natin ang o naging kauhawan natin ang salita ng ating Panginoon. At bago po ako magpatuloy, nais ko pong aniyahan kayo sa isang maiksing panalangin. Aming Ama ang tahanan sa kaitasan ng langit ng mga langit, maraming salamat sa patuloy niyong kagandahang loob sa amin. Muli kaming nagsusumamo sa araw na ito na samahan kami sa aming pag-aaral ng iyong salita. Tinisinawa kami, O Diyos, sa anumang karumihan na inyo pong nakita sa amin upang kami po ay maging karapat-dapat na tumanggap sa pagpalang pagkakalob niyo sa amin sa araw na ito. Marami pong salamat sa pagtugon sa dalangin. Patawarin kami sa mga pagkulang at pagkasala. Ang lahat ay sinasamo, hindi po sa aming sariling karapatan, kundi alang-alang lamang sa aming Panginoong Kristo. Amen. So maraming salamat po sa Panginoon at pinagkalooban tayo ng magandang signal. Sa amin po ay blackout. Ganun pa man ay ito ay hindi nagiging hadlang upang tayo po ay mag-aral ng kanyang salita. Sa atin pong pag-aaral sa umagang ito ay pinamagatan pong tidings from the east. So in line po sa prophecy na mababasa natin sa Daniel 11 43 o 4, so tama po ba? So 44, sorry po. Daniel 11:44. Inanyahan ko po ang lahat na magkaroon ng take notes kung para mayroon po kayong magiging basihan. Kasi pagdating po sa inyong mga bakanting oras sa normal na araw, ay pwede nyo po itong i-review kung ito po ay meron kayong makukuha. Kasi napakahalaga po na malaman natin itong mga bagay na ito. Katulad sa ngayon, ang ating tinitingnan is yung, sabi nga, yung kapanganakan ng ating Panginoon. At ang isa sa mga bagay na magdadala sa atin upang makita natin ang katuparan ay yung history. At dito naman po sa sinasabi ng aklat ni Daniel, na isang prophecy ito na makikita natin at ang isa sa mga magbibigay sa atin ng linaw ay hindi lang po yung sinasabi ng isa sa mga magbibigay linaw dito ay yung sinasabi na kailangan nating i-divide ang salita ng Diyos, rightly dividing the word of truth. At maliban pa doon, isa din sa magpapalinaw sa mga prophecy ay yung history. Kasi sinasabi naman ng Panginoon sa atin sa Ecclesiastes na there is no new thing under the sun. Kaya napakahalaga na pag-aralan natin yung mga nauna upang maihambing natin kasi napakahalaga ito na pangyayari. Ito'y propesya na mangyayari po sa ating mismong kalagitnaan. Ngayon sabi po sa Daniel 11:44, dito po papasok yung ating pag-aaral at dito po ating aalamin kung ano po yung mga bagay na tinutukoy dito. Sabi po dito, but tidings out of the east and out of the north shall be trouble him. Therefore he shall go forth with great fury to destroy and utterly to make away many. So dito natin ilalagak ang ating pag-aaral sa umagang ito. Ganun pa man, hindi lang po dito makikita yung mga pangyayari sa nakaraan, ganun din ipaaninaw sa atin yung pangyayari sa hinaharap kung sino po yung mga gaganap. At kung mayroon man po tayong mga bagay na maaring salungat po sa ating paniniwala, hindi po natin kailangan magdamdam, kundi ang sinasabi, pinapayo po sa atin ng Panginoon, investigate. Imbestigahan natin ang mga bagay-bagay sapagkat kung sa sanlibutan nga, pag tayo na agrabyado,
pinapaimbestigahan natin kung bakit ganito at bakit ganyan. So itong ating kakarapin ay buhay na walang hanggan. So napakahalaga na tayo mismo makapag-imbestiga at magiging malinaw sa atin yung mga bagay na mangyayari sa darating na mga panahon. Sa kasunod po na slides, atin pong mababasa, the angels were appointed to carry the glad tidings to those who were prepared to receive it and who would joyfully make it known to the inhabitants of the earth. So tandaan po natin kung kanino o yung kanino ipinagkatiwala ng Panginoon yung pabalita o yung isang glad tidings na ito. Kanino niya ibinibigay? Doon sa mga, sabi na, who were prepared to receive it. Sa mga tao na naghahanda silang tanggapin ito. At maliban pa doon, ano po ang magiging gawain dito? Ang magiging sa ating pagtanggap, who would joyfully make it known. Pag sinabi pong make it known, kailangan din po nating ihayag, kailangan po din nating i-share to the inhabitants of the earth. So kung ano man yung bagay na nireveal sa atin sa pamagitan ng salita ng Panginoon na dinala ng anghel, ay kailangan natin itong i-reveal, ihayag sa sanlibutan. Kaya nga po sinasabi ng Panginoon na ang liwanag ay hindi natin tinanggap para itago, kundi kailangan nating i-reveal, ihayag o ipakita sa mga tao na ito yung liwanag na tinanggap mo. So sabi pa po diyan sa kasunod, sa kasunod na slides, an angel visits the earth to see who are prepared to welcome Jesus. So atin pong balikan yung kasaysayan sa panahon ng First Advent at ito po yung mga pangyayari. Isang anghel na nakita o sa panahon ng bago isilang ating Panginoon, mayroong isang anghel na umiikot o may anghel na umiikot para dalawin ang sanlibutan kung sino dito ang mga naghanda para salubungin o i-welcome ating Panginoon. Sabi pa dito, but he can discern no tokens of expectancy. So wala siyang nakita na mayroong naghahanda o nagpapahalaga. He hears no voice of praise and triumph that the period of Messiah's coming is at hand. Wala din siyang nakita na mayroong mga tao na nagpasalamat na darating na ang isang Messiah o malapit nang darating ang isang Messiah. Sabi pa dito, the angel hovers for a time over the chosen city and the temple where the divine presence has been manifested for ages, but even here is the same indifference. Kapariho lang din po pala na yung isang templo na minsan ay ginamit ng Panginoon, minsan inihayag niya ang presensya dito sa templo na ito ay kaparihong walang paghahanda o walang pagpapahalaga sa papalapit na isang magandang kaganapan sa sanlibutan. Sabi pa dito, the priests in their pomp and pride are offering polluted sacrifice in the temple. Nagpapatuloy yung kanilang mga sakripisyo, kanilang mga ginagawang ceremony. Pero hindi nila alam kung ano ang isang bagay na mangyayari o isang bagay na napakahalaga na mangyayari sa sanlibutan. So ito yung nakakalungkot kasi inihayag sa kanila ng Panginoon yung kanyang presensya, yung kanyang kabanalan, pero ngayon na dapat na nila sanang i-recognize, na dapat na sana silang magpasalamat kasi magkakatawan na yung banal na kanilang matagal nang inaantay. Pero sa kabilang palad ay hindi po nila alam ito. So ngayon sa ating pagpapatuloy, sabi po diyan sa kasunod, sa Great Controversy 314 paragraph 2, there is no evidence that Christ is expected and no preparation for the Prince of Life. In amazement, the celestial messenger is about to return to heaven with shameful tidings when he babalik na sana itong mga anghel na ito kasi wala naman siyang nakitang preparasyon doon sa mga tao. But sabi niya, when he discovers a group of shepherds who are watching their flocks by night, and as they gaze into the starry heavens,
are contemplating the prophecy of a Messiah to come to earth and longing for the advent of the world's Redeemer. So nakita ng mga anghel na mayroong mga pastol na nagpapastol doon sa gabi na yon, at nakita nila itong isang mabituin na langit. At iniisip nila, o kanilang minumuni-muni yung isang prophecy sa isang tagapagligtas na darating sa sanlibutan. At yung sinabi po dito na longing for the advent of the world's Redeemer. So sila po yung tumugma na sinasabi na handa sila tumanggap ng isang balita na mula po sa langit. Kasi hinahangad nila na malaman o dumating na ang tagapagligtas ng sanlibutan. So ngayon sa ating pagpapatuloy, sabi po sa kasunod na paragraph, here is a company that is prepared to receive the heavenly message, and suddenly the angel of the Lord appears, declaring the good tidings of great joy. So sino po ang nagdala ng mensahe sa mga shepherds? Ang anghel. Binigay ang mabuting balita na ito na may kagalakan sa kanila. So tandaan po natin na ang angel ay mga mensahero ng Diyos, at yun po ang nagbigay ng mensahe doon sa mga pastol. So ngayon sa kasunod po na bahagi, sabi dito sa Great Controversy 315, paragraph 2, it was not alone upon the hills of Judea, not among the lowly shepherds only. So may nakita pa pala na nag-aabang sa pagkasilang ng ating Panginoon. Hindi lang yung mga pastol. Sabi dito, that angel found the watchers for Messiah's coming. May nakita pa sila na naghahangad din sila. Tumitingin sila sa mga palatandaan. In the land of the hidden, also were those that looked for him. They were wise men and rich and noble, the philosophers of the East, students of nature. The Magi had seen God in his handiwork. So sila yung isa sa mga nakita pa ng anghel na nag-aabang din pala sila. Tumitingin sila sa mga signs na makita nila para magdadala sa kanila sa isang kaganapan or magtutugma sa kanila sa isang kaganapan o mahalagang kaganapan. Sabi pa dito, they were seekers of light, and light from the throne of God illuminated the path of their feet. So dahil naghahangad sila ng liwanag, hindi po pinagkait sa kanila ng Panginoon yung liwanag na nais nilang matutunan. Ngayon sabi pa dito, while the priests and rabbis of Jerusalem, the appointed guardians and expounders of the truth, were shrouded in darkness, the heaven-sent star guided these Gentile strangers to the birthplace of the newborn King. Ito po yung malaking insulto, kasi mayroon pong mga pinagkatiwalaan ang Panginoon na sila yung mga nagdadala ng propesya, ng anumang mga pagkakilanlan para sa isang darating na hari, na isang Misaya, na isang tagapagligtas, ay meron siyang pinagkatiwalaan nito, ngunit ang nakakalungkot ay hindi po nila alam ang mahalagang kaganapan na ito na nangyari na po pala. So ito po ay isang nawa makita natin na hindi tayo hindi ito yung magiging kahinatnan natin, na ipinagkatiwalaan tayo ng mensahe ng Panginoon pero mayroong nagdadala ng mensahe para sa atin na kahalintulad din po ng ating alam. Kaya napakahalaga na alamin pa natin yung mga bagay na mangyayari upang mas higit po nating maunawaan. Sabi pa po sa kasunod na bahagi sa Matthew, dito po tayo papasok kung ano po yung kasaysayan, kung paano matutupad po ang binanggit po natin na prophecy sa unang panahon, sa first advent.
Sa Matthew chapter 2 verse 1, sabi po dito, now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king. So si Herodes po ay kinikilalang hari sa panahon na yan. Behold, there came wise men from the east to Jerusalem. So mayroong mga wise men, matatalinong tao na nagmumula po sa silanganan. At ang tinatawag pong wise men ay hindi po sila na dahil sa dahil sa kanilang achievement sa sanlibutan, kundi tinawag po silang wise men dahil po sa pagkaalam nila sa prophecy. Ngayon sabi pa sa verse 2 saying, where is he that is born king of the Jews? For we have seen his star in the east and are come to worship him. So tinanong nila yung sa Jerusalem, doon sila napunta, tinanong nila yung mga nandun na mga leaders na nasaan ang isinilang na hari ng mga Hudyo. Narito kami, kasi sabi dito nakita namin ang kanyang bituin mula sa silanganan at sabi pa dito, narito kami upang sambahin siya. So tandaan natin, ito po ang dala ng mga wise men na balita. Yung isisilang na King of the Jews. At sinabi doon sa kasunod na bahagi na lang na sinabi nila, narito kami upang sambahin siya. Ngunit sa verse 3, sinabi po dito, when Herod the king had heard these things, he was troubled and all Jerusalem with him. So nakita dito na nung marinig ito ng hari, siya ay nabagabag. Sa tingin nyo kaya, saan po siya nabagabag? Sa sinabi nila na narito kami upang sambahin, or sa sinabi nila na saan isinilang ang hari ng mga Hudyo? Tandaan po natin na si Herodes ay isang hari. Pag mayroon pong isang hari na mag-threaten sa kanyang kaharian, ano po ang maramdaman ng isang hari? Siya po ay mabagabag. At yun po ang naramdaman ni Haring Herodes. So sa ating pagpapatuloy, alamin pa natin ang mga kasunod na mga kaganapan. Sabi dito, the city of Jerusalem was thrown into a great excitement by the sayings of the wise men. Nagalak ang buong Jerusalem. The news was immediately carried to Herod. He was exceedingly troubled, yet disguised his discomfiture and received the men with apparent courtesy. Pansinin niyo po itong ugali ng isang hari. Sa kabila nung mayroon siyang kabagabagan o bagabag sa kanyang puso, pero nagkunwari siyang wala siyang naramdaman. Pero mayroon pala siyang malalim na mga plano at mga masamang naramdaman dito. Ngayon sa ating pagpapatuloy, sabi pa sa kasunod na bahagi sa Youth Instructor, October 19, 1899, paragraph 3, the tidings of the Messiah's birth reached the ears of Herod. He was startled, his jealousy was roused. Had one been born who had better right than he to rule? Kaya nagkaroon siya ng bagabag sa kanyang puso kasi inisip niya na mayroon bang isisilang na mas higit pa sa akin na mamamahala? Was he to be superseded? Lalampasan pa ba ang kanyang mga nagawa? Why had he not heard of this wonderful event? Bakit hindi niya narinig itong mahalagang kaganapan na ito? Looking in the past, he reviewed the terrible conflicts through which he passed in order to gain the throne. Tiningnan niya ang karanasan niya, tiningnan ng hari ang mga karanasan niya, ano po ang pinanggagawa niya bago niya maabot itong kaharian. Sabi dito, and the murders he committed to secure his position. Marami pala siyang pinatay para lang makuha ang trono ng kaharian. So tandaan natin itong ginawa nitong hari na ito. Kasi ikukunik natin ito sa prophecy na mangyayari at kung sino po ang gumanap nun. Sino po ang gumanap na hari na para makuha niya ang posisyon ay ginawa niya rin itong bagay na ito. He was disposed of every rival in his way and he determines that he will not rest until this new king, if there be one, is searched out and slain. So desidido po siya na gawin ang bagay na ito, sino mang hahadlang
or aagaw po ng kanyang kaharian. Kung atin pong mapapansin dito sa nabasa natin, hindi po siya galit dahil sinabi ng wise men o ng magi na narito kami upang sambahin ang hari. Kundi bakit siya nagalit? Galit siya dahil tingin niya sa kanyang sarili mayroon pong aagaw ng kanyang kaharian. So hindi po pinag-usapan dito ang pagsamba. Kundi kung saan natitreatin ang hari, doon po siya nagalit at nagkaroon ng bagabag sa kanyang puso. So tingnan pa po natin ang kasunod na bahagi. Sabi pa sa verse 7 ng Matthew chapter 2, Then Herod, when he had privately called the wise men, inquired of them diligently what time the star appeared. And sa verse 8, and he sent them to Bethlehem and said, Go and search diligently for the young child, sabi niya. And when he have found him, bring me word again that I may come and worship him also. Biruin niyo yung pagkukunwari ng hari na ito. Sa kabila nung kanyang bagabag sa kanyang puso na matreaten siya sa kanyang posisyon, ay pinakitaan niya. So mayroon siyang mga pakana na hindi mo makikita sa pang-ibabaw, kundi sa kanyang sarili pala mayroon siyang mga plano na dapat po mahayag lang ng ating Panginoon. Ngayon sa ating pagpapatuloy, sabi po diyan sa verse 9, When they had heard the king, they departed, and lo, the star which they saw in the east went before them, till it came and stood over where the young child was. And sa verse 10, tingnan nyo po, sabi dito, when they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. Bakit kaya sila natuwa sa nakita nila, nung makita nila ang star? Kasi ang star ang mag-guide sa kanila para dalhin sila doon sa isang hari na isinilang. Ngayon, tingnan natin ano ba ang meaning ng star ayon po sa Revelation. Kasi alam naman po natin na angels yun. Pero kailangan nating patunayan. Sabi dito sa Revelation 1:20, The mystery of the seven star which thou sawest in my right hand, and the seven golden candlesticks. The seven stars are the angels of the seven churches, and the seven candlesticks which thou sawest are the seven churches. So, the seven stars or the stars ay sabihin sumisimbolo sa angel. So nung makita ito ng mga wise men, gano'n na lang ang kanilang kagalakan. So sino po ba sa atin? Nung narinig natin, tinanggap natin ang mensahe ng tatlong anghel. Hindi po ba tayo nagalak? Hindi ba natin naranasang magalak tulad po ng mga wise men? Dahil ito ang maglilid sa atin sa second coming ng Panginoon. Ito ang magdadala sa atin ng kalinawan ng mga bagay-bagay na mangyari sa hinaharap. Ganon din po ang karanasan ng mga wise men na ito. At sa atin, nawa nagiging ganon tayo. Ganon ang pagtanggap natin nung dumating sa atin ang mensahe na dala-dala po ng tatlong anghel. Ngayon sa ating pang pagpapatuloy, sabi pa dito sa verse 13, And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, Arise and take the young child and his mother, and flee into Egypt, and be thou there until bring the word. So sinabihan si Joseph na manatili doon hanggang sa pagsabihan sila ng Panginoon. Ngayon sabi dito, bakit siya pinataka sa Egypt? For Herod will seek the young child to destroy him. So ngayon sabi dito na nabasa natin kanina sa prophecy na sa pagkarinig ng isang hari ng pabalita, nandun yung kanyang pagkabagabag at ang gagawin niya ay to destroy. So sa verse 16, alamin natin ano bang ibig sabihin ng to destroy. Sabi dito, Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men and was exceeding wrath, and sent forth and slew all the children that were in Bethlehem. So ang meaning po ng to destroy is to slow or papatayin.
Kaya yung prophecy po na nakita natin or natupad sa first advent ay mangyayari din po sa ating panahon, na pag mayroon ng mensahe na babagabag sa isang hari, ang gagawin niya po ay i-destroy ang mga nagdadala ng pagkabagabag sa kanya. To destroy, to slow, or to murder sa mga tao na naging dahilan ng kanyang bagabag. Bakit kaya ang mga bata ang pinatay, hindi yung mga nagdala ng mensahe? Kasi dapat, di ba, ang nagdala ng mensahe ang pinapatay. So, dito po hindi naman siya natitreaten doon sa mga nagdala ng mensahe, kundi dito sa dinala nilang mensahe, sapagkat yung nakaprophesy na bata na magiging papalit sa kanya, na iniisip niyang papalit sa kanya, ay ito ang nag-treat sa kanya na magkaroon ng kapahamakan yung kanyang kaharian. Kaya pinatay niya yung nagtitraten po sa kanya. Sa kasunod po, sabi dito, although Herod received the wise men with apparent respect, yet the intimation by them of the birth of a king to reign in Jerusalem excited this envy and hatred against the infant whom he thought might prove his rival. So doon siya nagalit ng gusto, kasi magiging karibal niya ito sa kanyang kaharian, and drive him or his descendants from the throne. A storm of opposition and satanic fury took possession of Herod to destroy this infant king. So, kung ating makikita, sino ang nasa likod po ng pagkagalit or sa ginawa ng hari na ito? Si Satanas po ang nagtulak sa kanya para i-destroy ang isisilang na hari. Ngayon, kung atin pong titingnan, balikan natin yung ating critics na mabasa natin sa itong kasunod na bahagi. So ang aklat po ito ay Redemption, page 17, paragraph 3. Isang pamphlets po yan. So sabi dito sa Daniel 11:44, but the tidings out of the east and out of the north shall trouble him. Therefore he shall go forth with great fury to destroy and utterly to make away many. So isang hari din po ang tatanggap ng pabalitang ito. Anong gagawin niya? Na sa mga nagbalita mula sa silanganan at sa norte ay magbabagabag siya, at ano ang gagawin niya? With great fury to destroy. May malaki siyang kagalitan para ipahamak or patayin itong mga nagbigay ng pabalita na ito. So yan po ang magiging alamin natin, sino ang gaganap niyan sa ating panahon. Kasi sa panahon ng First Advent, si Herod the King. Si Herod is a Roman king. Tandaan po natin. Ngayon sabi sa Daniel 7:23, thus he said, the fourth beast shall be the fourth kingdom upon earth, which shall be diverse from all kingdoms, and shall devour the whole earth, and shall tread it down and break in pieces. Alam po natin dito na sa fourth beast ay tinutukoy po ang Roman kingdom, na siyang matindi ang gagampanang persecution sa panahon po na ito. Ngayon sa kasunod po na verse, sa chapter 7 pa rin po, sa verse 24, and the 10 horns out of this kingdom are the 10 kings which shall arise, and another shall rise after them, and he shall be diverse from the first, and he shall subdue 3 kings. Alam po natin na wala pong ibang tinutukoy dito, kundi ang sinasabi po sa Daniel 7 din naman, o sa tinatawag po dito na little horn, na sinasabi na kanyang ibabagsak ang 3 hari at siya ang babangon. Sa verse 25, katuparan ng kanyang gagawin nung kaharian na ito, and he shall speak great words against the Most High, and shall wear out the saints of the Most High. Magbabadya sa ng mga salita laban sa kataas-taasan. At anong gagawin niya? Ipi-persecute niya ang lahat ng mga banal ng
Panginoon. And think to change times and laws, and these shall be given into his hand until the times and time of the dividing of time. Alam po natin kung sino po ang gumanap niyan, which is the papacy or the little horn na tinatawag po sa Daniel. Ngayon sa kasunod pa na bahagi, tingnan pa po natin yung mga kaganapan. Sabi dito sa Thessalonian, ito po ang sinabi ni Apostol Pablo sa Thessalonian, 2 Thessalonians chapter 2 verse 3, let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first, and the man of sin be revealed, and the son of perdition. So sino po ang tinutukoy nito? Alam po natin na wala pong iba ang gumagana po nito, kundi the man of sin is the papacy, the son of perdition. Sa verse 4, who opposed and exalted himself above all that is called God and or that is worship, so that he is a God, as God seated in the temple of God, showing himself that he is God. So, wala pong tumupad nito, kundi ang man of sin. Pareho na po sila na nagsasabi sa sinabi po ni Daniel na magbabadya siya, magsasabi siya ng mga bagay sa kataas-taasan. Ganun din po ang sinabi ni Apostol Pablo. Ngayon, tingnan pa po natin yung kasunod. Sabi po diyan na sa kasunod na bahagi. Sabi po diyan sa Revelation 13 verse 1, and I stood upon the, sabi diyan, upon the sand of the sea, and saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon his heads the name of blasphemy. So nakita din po ito ni Apostol John. So tatlo na po ang ebidensya ng nakikita nung hayop, nung ano na ito, nagaganap. Sabi po sa verse 2, and the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion, and the dragon gave him his power and seat and great authority. So sino nagbigay po sa kanya? Ang dragon. Alam po natin sa first principle ng symbol ng dragon is Satan. Pero sa second principle po is the Roman Empire. So tingnan po natin para maliwanag po sa atin yung pagka-sabi. Sabi dito, in line of the prophecy in which these symbols are found begins with Revelation 12 with the dragon that sought to destroy Christ at his birth. So sinong nasa likod noon? Ang dragon, which is Satan. Sabi dito, the dragon is said to be Satan. It was that moved upon Herod to put the Savior to death. But the chief agent of Satan in making war upon Christ and his people during the first centuries of the Christian era was the Roman Empire. So sino po ang ginamit na gagampan sa gawain ni Satan? Ang Roman Empire, in which paganism was the prevailing religion. Thus, while the dragon primarily represents Satan, it is in the secondary sense a symbol of pagan Rome. So sino ang simbolo o ginawang magiging papalit, magiging gaganap sa ginawa ni Satan? Ang pagan Rome. So ngayon, tingnan natin sino ang pinagkatiwalaan naman ng pagan Rome. Sa kasunod po na bahagi, tingnan po natin ang kasunod na slide. Sabi po diyan sa Great Controversy 88, 439, paragraph 1, in chapter 13, he described another beast like unto a leopard, which the dragon give his power and his seat and great authority. This symbol, as most Protestants have believed, represent the papacy. So walang mali-mali na pagkaangkop sa kanya, kundi ang papacy, which succeeded to the power and seat and authority once possessed by the ancient Roman Empire. So kung ang Roman Empire ay siya ang gumampan mula sa Babylonian Kingdom na King of the North, at sa huling bahagi ng kaharian, ang ancient Roman Empire, ay siya pa rin ang gumanap na King of the North. Sino po ang pinagkatiwalaan niya ng kanyang upuan, kapangyarihan at authority?
sabi dito, the ancient Roman Empire of the leopard-like beast, it is declared that there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemous o blasphemies, and he opened his mouth in blasphemy against God. So katulad po ng nabasa natin kanina, tingnan po natin yung sa last sentence, sabi niya, this prophecy, which is nearly identical with the description of the little horn of Daniel 7, unquestionably points to the papacy. So ang papacy, ang kanyang pinagkatiwalaan ng lahat ng kanyang power, kapangyarihan, at upuan. Kaya kung ang ancient Rome, ang siyang king of the north noon, so ano po ang tingin ninyo sa papacy? Na siyang humalili, siyang tumanggap ng lahat na ipinagkatiwala dito sa Roman Empire. So sa ating kasunod po na bahagi, sabi po dito, wherefore behold, I send unto you prophets and wise men and scribes, and some of men we shall kill and crucify, some of them shall be scourged in your synagogues and persecute them from city to city. So ano ang isisend ng Panginoon? Mga kasama po ang wise men. Sa ano ang dadalahin ng wise men sa ating panahon na magiging mensahe nila? Mababasa po yan yung mensahe ng tatlong anghel. Kung paano po pinakita sa wise men ang star, which means the angel. Sa atin po, sa mga wise men, ibinigay din po ang mensahe ng tatlong anghel na ito. Ang sabi dito sa verse 6 ng chapter 14, and I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to the every nation and kindred and tongue and people. Kaya binigyan ng Panginoon ang wise men dahil handa silang tumanggap ng mensahe at naghahangad sila sa prophecy. Ganon din po ang mga tatanggap sa huling panahon. Sila din po ang pinagkatiwalaan ng Panginoon na tatanggapin nila itong mensahe ng anghel, at ang isang part na gagawin nila is to preach unto them that dwell on the earth. Kapariho po ng requirements sa wise men kanina sa first advent na atin pong binasa. So sa kasunod po na bahagi, medyo nagmamadali na po ako kasi yung time po ay mabilis na pong tumatakbo din. So sa sa Revelation 13:15, mayroon pong mangyayaring babala po sa atin. Ang sabi dito, and he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. So mayroon pong darating na persecution. Ngayon, kung itong mensahe na ito na mababasa natin, ang maghahayag nito ay ang mensahe ng tatlong anghel o ikatlong anghel sa Revelation 14 verse 9. Sabi dito, and the third angel followed them, saying with a loud voice, if any man worship the beast and his image and receive his mark in his forehead or in his hand. Ang tanong po, kung imensahe natin ito, sino pong hari ang magagalit? Kung tayo po tatayo sa wise men na pinakitaan ng angel sa mensaheng ito, sino po, kung atin po itong ihayag, sinong hari ang matitreten? Sinong hari ang magkaroon ng bagabag sa darating na panahon? So tingnan po natin yung kasunod na bahagi. Sabi dito, a time is coming when the law of God is in a special sense to be made void in our land. The rulers of our nation will be by legislative enactment enforce the Sunday law, and thus God's people be brought into great peril. So hindi ba darating siya sa kanyang galit at i-destroy niya yung mga nagdadala ng mensaheng ito? Sabi pa dito, when our nation and its legislative council shall enact laws to bind the consciences of men regard of their religious privileges, enforcing Sunday observance and bringing oppressive power to bear against those who keep the 70th Sabbath, the law of God will to all intents and purposes be made void in our land, and national apostasy will be followed by national ruin. Sa tingin niyo mga kapatid, sa mensaheng ito, sino po ang hari na magagalit sa ating panahon kung i-declare na po yan? At ihayag natin ang nasa likod ng hari na ito. So nasa inyo na po kung sino po ang nakita ninyong tutugon o tutugma doon sa ating pinag-aaralan. Sa kasunod po na bahagi,
sabi po dito, with the issue that clearly brought him, whoever shall trample upon God's law to obey a human enactment receive the mark of the beast. He accepts the signs, allegiance to the power which the chooses to obey instead of God. The warning from heaven is if any man worship the beast. So yan po yung ibibigay na warning at kailangan po ibigay yan ng mga wise men sa sanlibutan bilang babala sa mga tao na mayroong paparating. Ngayon, kung ibigay po natin na warning, sino po ang mag-persecute po sa atin? Yun po ang katanungan na sasagot po sa prophecy. Ngayon, ano pa po ang kasunod na bahagi? Tingnan po natin. Sabi diyan, the Magi had been among, sabi dito, saan bang kasunod? Herod was troubled. Okay, sabi dito, the time was not far distant when the test will come in every soul. The mark of the beast will be urged upon us, and this was step by step yielded to worldly demands. Conform to worldly custom will not find it hard to yield to the powers that rather than subject themselves to duration, insult, threaten, imprisonment, and even death. The contest is between the commandments of God and the commandments of men. So darating po talaga ito. At sino po ang natitreaten sa mga bagay na ito o pag ibigay na po ang mensahe. At handa po ba tayo na danasin ang mga bagay na nasulat po dito? Handa na ba tayo sa pagtuya, pag-insulto, sa pagkakulong o even kahit katumbas po ng ating kamatayan? Sa kasunod po na bahagi, sabi pa po dyan na Herod was troubled by the tidings brought to the wise men and Jerusalem and all Jerusalem with him. It was in harmony with Herod's. Sabi pa dito, jealous nature to be troubled over news of this character. Ang gustong ipaabot dito na si Herod okay lang sa kanya na mabagabag. Pero itong sa kasunod po, sabi ito, but why should the leading men among the Jews be so perplexed and terrified? Had they studied and explained the scriptures in vain? Why were they not intelligent in regard to this great event foretold by the prophecy which meant so much to them? Bakit hindi sila naging matalino dito sa isang prophecy na hindi nila nalaman sa panahong ito na naging mahalaga sana sa kanila? Itong bahagi po na ito ay maaring mangyari po sa atin na maaring lalaktawan tayo ng Panginoon pag hindi po natin pinakinggan yung mga nakasulat, kasi iisipin natin sino lang ba itong hamak na mga shepherds na ito magdala ng mensahe, sino ba itong mga hamak na wise men na ito na magbibigay ng balita. So ganun din po ang mangyari sa huling panahon, sa ating panahon. Sa kasunod po na bahagi, ilang slide na lang po, sabi diyan, the priests and rulers began to ask themselves of the things meant, and the shepherds has borne witness regarding the visit of the angels. Now men from far east bore the tidings, we have seen his star in the east and are come to worship him. So makikita natin na itong mga taong ito sa huling panahon, ginamit sila gagamitin sila tulad po ng wise men. At sabi pa dito sa last part, if the report of the wise men were true, the rulers stood in enviable position before their own people. So magkakaroon ng ang kalagayan nitong mga matatalino sa kanilang paningin ay mapapahiya sila sa tao o sa kanilang mga nasa kanilang paligid. For they had been passed by while strangers were enlightened. So pinaglaktawan sila ng Panginoon at doon ibinigay sa tingin nila ay walang mga kabuluhan ng mga tao. So nawa makita po natin itong kahalagahan ng pangungusap na ito. Sabi pa dito, the Magi had been the first. Isa pa po sa mga lesson na kailangan nating matutunan sa panahon na ito. Sabi ng Panginoon, the first to welcome the Redeemer, their gift was the first that was laid at His feet. So sino po ang unang nagbigay ng regalo sa ating Panginoon? Yung mga wise men, yung Magi. And through that gift, what privilege of ministry was theirs?
gaano kahalaga ang naging naiambag noon sa panahon na sila po ay itinakas o tumakas sa Egypt. Kaya napakahalaga po nung offering na yun na ibinigay nila. Sabi dito, the offering from the heart that loves God delights to honor, giving it highest efficiency in service for Him. If we have given our heart to Jesus, we also shall bring our gifts to Him. Kaya ang wise men, hindi la po dala nila mensahe, maging mga offering na para po sa Panginoon, para sa gawain ng Panginoon. Hindi ka po matatawag na wise men lang dahil may dala kang mensahe, kundi tinatawag din po na bahagi ng gawain ng wise men yung mga nagdadala ng offering para po sa gawain, para sa ministry ng Panginoon sa ikususulong ng kanyang panukala. Our gold and silver, our most precious earthly possession, our highest mental and spiritual endowments will be freely devoted to Him who loved us and give Himself for us. So, yun po, ganun po nangusap ang ating Panginoon. Kung totoong minahal natin ang Panginoon, why not ibigay natin ang para sa Kanya? Yung narapat para sa Kanya sa ikasusulong ng gawain. Hindi ba tayo naglulong na mapabilis ang gawain ng Panginoon? Hindi ba tayo naglulong na mapabilis natin mapuntahan ang langit na bayan na inihanda ng Diyos sa atin? So nawa po, maging pangungusap po yan sa ating lahat bilang mga anak ng Diyos, nag-angking anak ng Diyos sa huling panahon. Sa kasunod po na bahagi, sabi pa diyan, ang tanong, it is unto them to look for Him that Christ to appear the second time without sin unto salvation. Sabi po sa Hebrews 9:28. Like the tidings of the Savior's birth, the message of the second advent was not committed to the religious leaders of the people. Bakit? They had failed to preserve their connection with God and had refused light from heaven. Makikita natin na pag iba na ang ginagawa ng dating naghahawak ng liwanag, so that's the time po, hindi na ipagkakatiwala sa kanila ng Panginoon ang anumang mga liwanag pa na para po sa kanyang gawain. So sa atin pong pagpapatuloy, sabi pa po dyan, the watchmen upon the walls of Zion should have been the first to catch the tidings of the Savior's advent, the first to lift their voices to proclaim Him near, the first to warn the people to prepare for His coming. Kaya dapat po yung watchman natin ay laging gising na magbabalita kasi sila yung first to catch the tidings of the Savior's advent, first to lift their voices to proclaim Him near. Gaano na ang tanong, gaano na ba natin nalaman, gaano na tayo kalapit sa kaganapan? Yung mga nangyayari po na ginaganapan ng Papa C, yung COP28, Laudato Si, yung climate change, ano bang mga bagay na yan in connection sa preparasyon niya sa malaking kaganapan na kanyang gagawin sa hinaharap? Alam na po ba natin ang mga bagay na ito? Kaya nga sana po magiging pagpukaw po sa atin yan para ituon natin ang ating kaisipan sa preparasyon. Sa atin pong kasunod na bahagi, sabi pa po dyan, ang tanong, sabi ito, obedience requires a sacrifice and involves a cross, and this is why so many of the professed followers of Christ refused to receive the light from heaven. Unlike the Jews of old, he knew not the time of their visitation, and because of their pride and unbelief, sabi niya dito, the Lord passed them by and revealed His truth to those who, like the shepherds of Bethlehem and the eastern magi, and He given heed to all the light they had received. Kaya sana hindi darating sa atin yung sakripisyo na ginagawa. Naalala ko yung testimony ni Tonori kanina. So yung sakripisyo na ginagampanan ng bawat isa sa atin ay Panginoon po ang nagtatala niyan. At hindi po tao ang nakakaalam kung gaano kahirap sa atin ang mga pinagdadaanan. Pero sabi nga dito, kailangan ang pagsunod natin may sakripisyo, at kung tayo may nagsakripisyo, mapalad po tayo sapagkat ginaganap natin ang kalooban po ng ating Panginoon. Sa atin pong pagpapatuloy, ang katanungan po dito ay sabi sa 12:17, and the dragon was wroth with the woman and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. So mayroong labanan na mangyari sa ating harap. At ang tanong, sino po ba ang makakasama ng Panginoon sa labanang ito? Mabasa po natin yan sa kasunod na
bahagi. Sabi po diyan sa Revelation 17 verse 14, they shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them, for he is Lord of lords and King of kings, and they that are with him are called and chosen and faithful. Sana po itong description na ito ay aangkop sa atin bilang nag-aangking bayan ng Diyos. Hindi lang tayo tinawag, kundi tayo ay pinili at nagiging tapat. Kasi marami ang tinawag, kunti lang po ang pinili. At higit sa lahat, nagiging tapat. So, sa kasunod po, ang tanong, meron pang katanungan. Sabi sa Matthew 24:45, who then is faithful and wise servant whom his Lord made ruler over his household to give them meat in due season? Sino ang gaganap na wise men? Sino ang gaganap na mga shepherds na magdadala ng mensahe ng Panginoon? Blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Sa verse 47, verily I say unto you that he shall make him ruler over all his goods. Napakasarap po pakinggan yung pagkatiwala po ng Panginoon doon sa kaniyang alipin na susuguin para sa gawain sa hinaharap. And the last, I think, meron pang last, meron pa ba? Sabi nito, the refreshing is coming from the presence of the Lord. Let us set our hearts in order that the truth of God may live in us, that it may purify us. Ang gawain ng katotohanan is to purify us and ready to receive the latter rain. So, mga kapatid, katulad po ng ating napag-aralan, gaganapin po sa huling panahon ng mga wise men at maging mga shepherds ng Panginoon ang pagbibigay po ng mensahe, at ang isang hari na mababagabag ay siya pong gaganap ng hari sa huling panahon na sinasabi po diyan sa Revelation o sa Daniel 11. At alam po natin kung sino pong hari ang gaganap sa huling panahon. Tandaan natin na mayroong isang hayop na bumangon sa huling panahon at pinakita po yan kay Jan. So sana po isa tayo doon sa tutugon sa sinasabi po na panawagan po ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pakinig, mga kapatid, at nawa ang ating pag-aaral ngayon ay magpukaw sa atin upang alamin pa natin yung naka-prophecy. Huwag nating hayaan na maligaw tayo ng mga konklusyon na tingin natin ito tama, ito ganon. Kundi kailangan imbestigahan natin ng maging malinaw natin sa atin ang prophecy. Huwag tayong tumulad sa mga pinagkatiwalaan ng Panginoon noon na mga na tungkol sa propesya, tungkol sa anak niya na darating, sa mga manunubos na darating, at hindi po nila alam ang pangyayari. Dapat tayo, bago mangyari itong prophecy na ito, alam natin kung sino yung ating inaantay o ano yung pangyayari na ating inaabangan na mangyayari. Magandang tanghali po sa ating lahat, at pasensya na po kung nakapag-utang ako sa inyo ng ilang minuto. Pagpalain po tayo ng lahat ng Panginoon. Kung mayroon po kayong naisulat, nawa ito po ay magiging isang piraso ng puzzle po na magdadala sa atin upang maging malinaw po sa atin sa hinaharap sino yung gaganap na hari na mababagabag at gagawin niyang i-persecute niya yung mga nagdadala ng mensahe katulad po ng First Advent ng Panginoon. Happy Sabbath po sa ating lahat at magandang tanghali. Maraming salamat po, Brother Jomel, sa inyo pong pagbahagi sa atin ng mensahe, at nawa ito po nga ay nakapagpukaw sa ating faith na maging mapagbantay po tayo upang madatnan po tayo talagang naghihintay sa pagdating po ni Kristo, sa pangalawang pagdating po ni Kristo. At sa atin pong pagtatapos ay atin na pong awitin ang ating closing song at susunod po ng panalangin ng ating speaker.
Tayo po'y sumuot para po sa ating panalangin. Aming Ama ang tahanan, sa sa langit ng malangit, patuloy ang aming pagsusumamo at pagpapasalamat sa iyo. Salamat sa oras na ito na pinagkalooban mo kami ng pag-aaral. Naging malinaw sa amin ang mga bagay na maaaring mangyari po sa hinaharap. Kung paano nyo pinaaninaw sa amin ang unang pagparito ng aming Panginoon ng mga kaganapan. Ganun din naman, pinaaninaw nyo sa amin ang mga kaganapan na maaaring mangyari sa amin. Nawa Ama, kasama kami sa mga matatalinong na magdadala ng iyong mensahe. Kung paano pinagkatiwala nyo sa mga wise men ang liwanag, ganun din nawa sa amin sa huling panahon. At sa oras na ito, O Diyos, muli naming pinagkatiwala ang aming mga oras sa iyo. Nawa, tulungan kami na maingatan namin ang araw na ito na hindi po kami makagawa ng anumang bagay na hindi po sa inyo nakalugod. At hangarin namin, O Diyos, sa huling panahong ito, na kung paano po sa midnight cry ay ang bayan ninyo ay tulog, ngunit mayroong sumigaw. Nawa, kasama kami doon sa sumigaw. Kasama din po sa iyong parabol na kung paano yung tinatawagan ang iyong mga bisita na maging panauhin po ng inyong kasalan. Nawa, hindi kami ang mga bisita o maging panauhin na inyong tatawagan, kundi kami yung mga alipin, O Diyos, na iyong susuguin sa iba't ibang dako ng sanlibutan ito. Tulungan nawa ang bawat sa amin, Ama. Hangarin namin na makapaglingkod sa iyo. Ngunit kayo pa rin po ang nakakaalam ng mga buhay namin. Tulungan kami na mapagkatiwalaan sa lahat ng bagay na inyo pong pinagkatiwala sa amin. Maraming salamat sa patuloy niyong pagtugon sa dalangin. Pagpalain niyo po ang bawat isa mula sa bata hanggang sa matanda na mga pagpapala na nagmula po sa iyo. Maraming salamat at patawarin kami sa pagkulang at pagkasala niyo pong nasumpungan sa amin sa oras na ito. Ang lahat ay sinasamo, hindi po sa amin sariling karapatan, kundi alang lamang sa aming Panginoon Kristo. Amen. Muli po, salamat po sa ating tagapagsalita, Brother Jamel, at salamat din po sa inyo, sa atin pong mga nakasama sa ating pagsamba simula po kanina Sabbath School, at inanyayahan ko po kayo sa next po na Sabbath School program po natin Sabbath program po natin na magsisimula po ng 9 a.m. And mamayang hapon po ay in-invite ko din po ang mga bata na mag-attend po ng Bible class for primary level, at ang closing the Sabbath program naman po natin at 5 p.m. Yun lamang po, and happy Sabbath.